sa nakaraang live ni Gusgusin tungkol kay Casper, mga kahombre ko. At ito ho ang sinabi niya. Boss, shout out Casper! Isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan. Dahil nakatumba siya ng mangtataho. Oh my God, solid! Bigat nito, mga kahombre ba? Pagkatapos ho itong basahin ni Gusgusin, pabiro niyang sinabi na, kaso yan. Habang si Casper naman ay tila naging defensive. Boss, shout out Casper. Isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan dahil nakatumba siya ng magtataho. Solid. Magtataho talaga. Totoo ba yan? Ito yan. Eh, Kaso yan. kaso yan. Chismis yan lakad mo, pare. Sa akin kaso yan, boss. Pwede mo yung kaso yan. May nag-comment ulit ng ganito sa recent live ni Gusgusin. Pero hindi niya ito binasa. Huwag niyo nang basahin. Parating mo na lang kay Casper. Pasabi sa kanya, ihanda niya ang katawang lupa niya. Ibabalik ko ang ginawa niya sa magtataho. Naaalala mo pa, oh my. At ito, naging reaction ng mag-amo, mga kahombre ko. Thank you. At syempre, dito sa nagpalipad kay Norman Jambusin. Shout out sa'yo, paring Norman Jambusin. Mabuhay ka. Meron mo akong question, mga patay mali siya sa issue na yon na magtataho. Ito na nga yung sinasabi na kapag ikaw nadikit ka kay Kulaong, lahat ng baho mo malalantad eh. kahombre ko. And actually, naririnig ko na to dati pa. Casper, paano kaya kung magsalita sa akin? O malay mo, nagsalita na sila sa akin. No? Yung pamilya ng tao na ito na di umano tinanggalan mo ng karapatang mabuhay. Nako po. 'Di ba? Isang magtataho na maedad na. Totoo pala. Hindi ko alam kung sino to, mga comment, itong mga nagko-comment na to, pero parang matunog ho kasi siya sa Cavite. Itong issue na to ni Casper. And this is getting real, no? Slowly. Seryoso ako, mga kaombre ko, Kasi yung pamilya ho lumapit na sa akin. Sa totoo lang, mga kaombre ko. Ayan ang totoo. And hindi na ako pwede mag-disclose ng kung ano-ano, pero lumapit na ho sila. And actually, nakausap ko din sila. Ang weird lang, no, na may mga gantong klase ng comment or whatsoever. Pero, alam niyo yun. Pero matunog to sa Cavite. Lalo na doon sa tinitirahan nila. Kung taga saan si Konsehal Igme, matunog ho itong story na to, mga kaombre ko. So, Casper, grabe yan, boy. Sabi ko sa'yo, the more na ditikit ka kay Norman, talagang may mangyayari sa'yo hindi maganda. Mamalasin kayo. Even ikaw, Mr. Alex Fabella, alam mo ako yung natatakot para sa'yo. Baka mamaya niyan, may mga ibang tao o ibang influencer o si Fujinius mismo ang makahalukay ng something na incredible sa buhay mo. Then, lahat ng tong pangarap mo, biglang maglaho dahil nasa loob ka ng kulungan. Totoo pala. Ito, ang dapat na ginagawa nitong si Casper kasi, nananahimik, hindi nagsosokmed, hindi nagpapakita sa sokmed, wala sa sokmed. Kapag meron kang ginawang katarantaduan sa nakaraang buhay mo, huwag kang mag-sokmed. Kita nyo si Kulaong, gumawa ng human trafficking. Oo, nagpalit siya ng pangalan. Pero hindi yun sapat. Dahil nakilala pa rin siya as Norman Mangusin. Kahit na Francis Leo Marcos ka, mamigay ka ng tuneteneladang bigas, kahit na ikaw pa maging rice emperor sa Pilipinas, hindi pwede 'yon na
Teka, tumutulong naman to, namimigay ng bigas, kalimutan na natin yung kaso nito. Hindi pwede yun. Di ba? Kaya ikaw, naku Casper, meron ka palang ganyan, medyo parang na, ayun, parang medyo talaga mahahalukay kung ano ang ginawa mong katarantaduhan. Alam nyo ako, naniniwala talaga ako kasi sa karma. Marami talagang form ang karma. Katulad ni Kulaong, di ba? Kinakarma siya, pero tinitignan niya lang yung mga pangyayari sa buhay niya as parang achievement pa eh. Nakakulong. Parang achievement pa sa kanya eh. Pinagbayad ng Supreme Court, parang achievement pa sa kanya, di ba? Parang ang dating pa, napakabuti niyang Pilipino na dahil sumunod siya sa Supreme Court, nagbayad siya ng 30,000, ura-urata. Pero kinakarma. Lahat ng mga nadikit kay Kulaong, kahit si Dong Patalan, tahimik lang ngayon yan, pero kinakarma yan. Di ba? Si Lemor, kita nyo, hindi makaahon. Kung saan-saan ko nakikita live. Hindi siya makagawa ng sarili niyang channel na siya ang host. Nagko-co-host siya sa iba. Pero si Dong Batalan, matalino din kasi kita nyo, tahimik, hindi nagsosokmed. Bakit? Putya, baka mapansin siya, makulong siya. Madamay siya dito kay Kulaong. Ibang klaseng level yung comprehension ni Batalan pagdating sa mga ganitong kasuhan. Kasi aral na to eh. Kay Ong Pin pa lang aral na to eh. Kaya merong mga nag-iingay na nakakarma, meron namang nananahimik, hindi agad kinakarma. Kita nyo, si Maring Yama. Hindi ko masabi kung kinakarma si Maring Yama o ano ang nangyayari kay Maring Yama kasi naputol yung yung communication namin. Pero kung siya ay malayo sa pamilya niya ngayon at siya ay nasa abroad nga yata, nasa Singapore, di natin alam kung siya ba ay nagtatrabaho doon, kung ano ba ang ginagawa niya doon, diba? Pero kasi lahat madadamay basta ikaw sokmed ka na sokmed tapos meron kang palang katarantaduhan, darating yung yung araw na yun na magugulat ka na lang na ikaw hinihila na pala pababa. Swerte lang si Maring Yama kasi nasa ibang bansa. Pero yung mga nandito, kahit manahimik siguro, katulad ni Dong Batalan, darating ang araw na bubulagain na lang sila. Heto na yung karma mo. Deserve mo to. Problema kasi sa mga Pinoy, nabigyan lang ng konti, todo tanggol sa namigay kahit makasalanan. Mabuhay ang Pinas, yes, oo, yun. Hindi lang syempre pwedeng sabihin yung mga word na yan kasi dito. Dahil delikado. Hanguyen, kung ako si FLM, tahimik lang ako, gagante. Hindi ba ibig action? Kaya si Kulaong, hindi po pwedeng hindi maingay. Maingay po talaga si Kulaong. Kuya, Fritz Wilan, hello po Ayumi, lahat ng kinarma, si Kulangot yung nag-e-enjoy na walang halong pagsisisi. Tama. Kailan kaya si Dong Batalan naman madebunk? Hindi po natin alam. Kasi, the more na ikay nananahimik, the more na tumatagal ang karma. Yun. Kulaong Francis, domino effect by Kulaong. Tama. Ayun. At parang nagbabatian pala. Ayun, si Fritz Wieland at si Henry Roscom. Man, make sure
malinis kayo. Sa mga taong didikit kay Norman, make sure malinis kayo. Kasi otherwise, man, katapusan. Putya lang, alam nyo ba, nung ako dati, nung ako naging vlogger ni Kulaong, syempre, di ako, hindi naman ako ready na maging vlogger na nung panahon ng pandemya eh. Ultimo yung mga picture ko nung bata ako, nung picture ko nung dati, putya, nahanap yan ng mga UTW, ginawa akong katarantaduhan. Ginawa akong aso, ginawa akong etchas, lahat ng pambababoy ng UTW, naranasan ko yan. Ini-edit nila talagang kung ano-anong edit ang ginagawa. Pati nga si Joy inedit May kayakap na mga Bangladeshi Talagang ganun sila. Ngayon, dito din. Kasi anti-Kulaong na tayo 'Di ba? Lahat ng mga pwedeng ipambara, ipangsira sa diskarte, ipangkontra, ipambash, gagawin talaga Pero alam nyo, iba lang ang laban ngayon. Kasi dito, katotohanan, hindi tayo katulad nag-e-edit ng mga picture, 'di ba, na para magmukhang pangit talaga si Kulaong. Hindi mo na kailangan mag-edit Dito kasi yung mga alipores, parang side bet na lang. Pero ang talagang main na binabanatan natin, si Kulaong At napakaganda ng laban kasi katotohanan, laban sa kasinungalingan ni Kulaong. Yun ang maganda. Saka si Kulaong na ang nakakalaban. Hindi kasi katulad noong panahon ni Kulaong nung pandemya na kami ang lumalaban sa mga kalaban ni Kulaong. Kaya ako talaga naranasan ko yan na nung madikit ako kay Kulaong, grabe yung pambaba sa akin. Pati nga pati pamilya ko nga. Biruin mo mga mga kamag-anak ko, may mga nagchat-chat para lang sabihan na tinatakot ba? Parang sinasabi na sabihan niyo yung yung kamag-anak niyo, tigilan ng ang pagbablog kay Kulaong, kay Norman Mangusin. Baka gusto niya na madamay sa kaso. Mga ganyan. Awa naman ng Diyos, hanggang ngayon wala naman ako natatanggap na kaso kahit isa. Saan na yan? Yun lang. Napakarami nating mahal na mga OFW na nahihirapan, hindi maintindihan. Gusgusin ang kumakalat na litrato kung saan may hawak siyang ginto. Medyo lilinawin ko lang yung picture na lumalabas na may hawak akong gold bar at nagbebenta raw ako ng fake na gold bar, wala pong katotohanan yon. Yung pong hawak ko na yon ay totoong ginto ko po yon. Totoong ginto po yon na inipong ko, na binibili ko. Kaya ko hong patunayan na yan ay binili ko. Kahit sa Arangke po, magtanong kayo, binili ko po yan kay Bobot Bilibiran. Diyan po ako namimili ng gold. Kada may ipon po akong pera, binibili ko po ng gold. Hanggang sa dumami na, tumimbang na po ng marami, pinatunaw ko po at pinagawa ko pong parang gold bar. Opo. Ngayon po, yun po ay totoong ginto, hindi po yun peke. Yun po ay iniregalo ko at hindi ko po ibinenta. Ibinigay ko po sa aking kaibigan. Totoo po. At hanggang ngayon, buhay pa rin po yun. Buhay pa rin ho yun. Pero hindi ho yun akin. Lilinawin ko lang po, I never sell gold bars. I'm not engaged into that kind of business. Para maliwanag po. Magtataka ho tayo mga kahombre ko kasi nang tanungin siya ng isang netizen tungkol sa litratong may hawak siyang gold bar. Ang sagot niya ay, Boss, may text lang dito. Sabi niya, Igarex, pakitanong mo kay Francis Leo Marcos, ano ho yung Sumatra Gold Bar? Ayan ho, nung ako ho ay nakaipon ng gito, nakaipon ho ako. Pag ako'y bumibili ho dyan sa Arangke, ay pwede nyo ho i-verify. Ang pinakamalaki ko hong binibilan dyan ng ginto pag ako'y kumikita, kasi ho nag-i-invest ako sa ginto bibili ako pag mura siya. Ang binibilang ko ho dyan sa Arangke na madalas pag maramihan, na 1 kilo't kalahati o 1 kilo, gayan, ay si Edwin Malibiran. Yan. Kilala ho ako dyan.
Yun ho ay may nagpakita lang ho sa akin noon na sa akin hinawakan. Mhm. At ako'y nagpa-picture din. Pero hindi ko wala akong akong gano'n, hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin. No, may nagpakita lang ho sa akin noon na sa akin hinawakan. Mhm. At ako'y nagpa-picture din. Pero hindi ko wala akong gano'n, hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin. No. So ano ho ba talaga ang totoo at katotohanan dito, mga kahombre ko? Wala. Hindi ho totoo na si Norman ay isang trilyonaryo. Di ba? Ganito kasi yan para sa mga fans ni Norman Gusgusin, come back to your senses. Kasi, mga tol, o mga kadekalibre, ang siste kasi dyan, kung tunay na si Norman ay may pera talaga, hindi ganyan na magiging buhay niyan. Minimum, may maayos na kotse. Minimum, may maayos na tirahan. Hindi yung patalon-talon na lugar na pinupuntahan. Lately, siya po ay nagla-live sa Sheraton Hotel, kung saan siya rin ay nahuli. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Right. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Mga kahombre ko, kung kayo man, try nyo lumugar sa lugar. 1 month na yun, Happy Mansari, kulaong, ha? Happy Mansari sa pagkakalbo. At napakatindi ng Mansari mo. Pero alam nyo, para mabagal yung araw, Kita nyo, parang ang tagal na nangyari nun, pero ngayon lang natin naramdaman, 1 month na pala nakalipas. Ngayon, ito pong Sumatra kasi na to. Di ba meron lugar, Sumatra, Indonesia? Yan alam ko meron lugar Teka, baka magkamali ako. Para Sumatra nga, Indonesia ang alam ko meron nga, island in Indonesia. Meron nga siya. Parang parang naisip ko yun kasi naririnig ko yan sa Malaysia, yung sa mga istasyon ng tren, meron mga parang Department of Tourism natin. Pinopromote yung Sumatra na puntahan, pasyalan, parang gano'n na kaya naalala ko yung Sumatra. Ngayon, itong Sumatra na ito, nakakita na ako niyan. Alam niyo kung saan ko nakita yan? Sa istasyon ng pulis. Ito yung kwento noon. Kasi nga, nung dati, nung nagluluto ako sa isang istasyon ng pulis, hindi ako tauhan talaga ng gobyerno. Yung chief of police noon, saka si deputy, naghanap ng marunong lang magluto para sa kanilang tanghalian, hapunan, umagahan. Ngayon, ako ang isa sa mga nung panahon na yon, nandoon ako. Wag na ikatay humante. Ba't na si Makmak? Marunong ba magluto? Ako, chief, marunong ako. Kaya mga simple lang ako, kaya ko luto. No, sige na. Maghanap pa tayo na iba. Ito si Makmak. Natin to? Tropa natin dito. Ako, nagtrabaho ako doon, nagluto-luto ako. Hindi ko lang alam kung gaano katagal, pero parang wala naman yata 1 taon. Ngayon, yung police station kasi na luma, naglipat sila doon sa bago. Ngayon, yung lumang istasyon, nagkaroon na, Kuya Yulen, Marcos, ayan, hello po. Maglilinis. Sinabihan ako, Mac, kapag bakante ka, ikaw na lang maglinis doon sa sa lumang istasyon. Di ngayon, sabi sa akin, meron ni kadyang mga parang mga evidence, mga ebidensya sa sa krimen. Sige, yun, sabi sa akin, isakay ko ng ng mobile tapos hahakutin. May kasama ako, parang 2 kinuha kong kasama nun para makatulong ko magbuhat. Isa yan sa mga nakita ko, mga gold bars. Bigat.
Nakalagay, para gano'n, evidence number, ganyan. Tapos basta may mga details, hindi ko na matanda kung ano yung mga nakasulat. Nakita ko yan nakasulat na yan, Sumatra. Ngayon, sinabi ko dun sa isang pulis doon, sa istasyon, sabi ko, sir, putya, bigat na ako nung isang doon, parang sako. Ang laman gold bar Sabi, mga peke yun. Mga ginagamit sa pambubudol yun. Kaya ito, nakita ko na yung mga Sumatra na yan. Yung gold, ang style daw, ayon sa kwento. Diba, kunwari, ito, isang tipak to ng gold. Ngayon, kapag ito, ibebenta, tunay. Tunay talaga kapag kasi sasabihin yan, para maniwala kayo. Eto, tatapyasan ko to. Tatapyasan na ganun. Ngayon, pag tinapyasan yan, sasabihin, dalhin mo sa sanglaan. Pakilatis mo. Pacheck mo kung magkano. Kung yan mahal talaga, kung ginto o hindi. Kasi sa talaga, malalaman talaga yan, di ba? Sa sanglaan. Ngayon, yung iba kasi ng mga mauuto, talagang tatanggapin yung kapiraso na yon, dadali nila sa sanglaan. Kapag napatunayan yan na gold, syempre, magkaka-interest na yan. Gold bar nga talaga. Ginto nga talaga yung binebenta. Ngayon, kapag kuwari, naging interesado ka na, bibili ka na, yung pinagtapyasan na yun, hindi yun na ibibigay sa'yo, iba. Di magbabayaran kayo. Ngayon, pag nagbayaran kayo, maglalaho na yung tao na yun. Hindi mo na makikita yung nagbenta sa'yo ng gold bar na yun. O kaya, kahit nasabihin mong, nagbenta sa akin to ng gold bar, itatanggi lang na itatanggi yan. Sasabihin lang, hindi, ano gold bar? Kung sasabihin mo, wala naman akong gold bar na binebenta sa'yo. Ganyan na sasabihin yan. Kaya ito, hindi may tatanggi ni Kulaong, napakarami na pong nabiktima niyan, yung mga Sumatra gold bar na yan. Kasi yan ay galing sa, ewan natin kung totoo yan, Yamashita Treasure. Yan ang isa sa mga pinanggalingan daw niyan, Yamashita Treasure. Ngayon, etong si Kulaong, syempre, nagpapalusot lang yan. Ngayon, nung panahon po na umalis kami kay Kulaong, merong isang vlogger na pumunta po doon sa Arangke at pinagtanong kung sino si Bobot Bilibiran. Walang Bobot Bilibiran doon sa Arangke. Yung mga napagtanungan, 25 years na, 20 years na sa Arangke, hindi nila alam kung sino si Bobot Bilibiran. Lahat naman daw doon magkakakilala. Kung sino yung mga may pwesto doon magkakakilala. Mga matatagal nang nandoon. Kaya yung Bobot Bilibiran na yon na sinasabi ni Kulaong, hindi po totoong nagtitinda sa Arangke. Noong time na yun merong vlogger na pumunta talaga doon para lang tanungin. Taga-Tondo yung vlogger. Pinuntahan lang yung Arangke para lamang investigahan kung talaga bang may Bobot Bilibiran. Sabi nga nung mga nandoon, wala. Hindi namin kilala yan. Ang tagal na namin dito, hindi namin nadinig ang pangalan na yan. Niya. Diba? Meron kayong ganong klaseng choices in life. Would you still go kung saan ka napahiya? Dinemolish ang personalidad mo. Lumalabas din naman sa bibig niya. Alam nyo, nasunog nga. Pero parang okay na kasi may nakikita ako nagbablog dyan mga sapatos, sombrero, yung mga hayop, yung mga pet, yan, mga ibon, yan. May nagbebenta pa rin, nakikita ko may nagbablog So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.